Today is Sunday, January 28, 2024. I-chart natin si STI, MM, SGP at ION. Tara! Unahin natin pag-aralan si STI. Dito sa monthly time frame, mukhang maganda yung pinapakitang galawan niya. Mapapansin natin dito, nag-crossover yung mga moving averages, which means nag-change na yung trend to uptrend. At itong mga kandila naman is above moving averages, which is a good sign. Yun nga lang, may pagka-volatile siya based sa price action. Kung titignan naman natin tong RSI, nasa overbought level na siya. Pero I think okay lang yan kasi kung titingnan natin dito sa history, i-zoom out lang natin. Overbought na rin siya dito banda, no? Kaya i-disregard na muna natin tong overbought na RSI. Kasi mukhang nasa early stage pa naman tong si STI. Pag-usapan naman natin yung cut loss. So, i-zoom in lang natin ulit. Ang magandang cut loss siguro dito pag yung price nag-below sa pulang moving average or EMA 11. Try natin sukatin kung ilan yung matatamang damage pag pumasok ka kunwari ngayon. So, mga around negative 23%, no? Medyo malalim. Pero may possibility din kasi na mas mataas yung reward kaysa sa risk. So, I might consider buying STI, but I will consider yung risk as a medium. Pwede nating i-consider tong STI hanggat hindi siya nalalaglag sa pulang moving average or EMA 11. Next is MM. Malapit na ulit mag all-time low si MM, no? Pag nabasag yung 1 peso, all-time low na naman siya. So what if nabasag yung 1 peso? Magkakaroon kaya ng sell-off or big red candle? In my opinion, I think posibleng walang mangyari na sell-off once na nabasag ang 1 peso. Base kasi sa structure ng chart niya, hindi naman solid support ang 1 peso. Weak support lang siya. And kung pagmamasdan natin, slowly dropping yung price. Dahan-dahan siyang bumabagsak at hindi biglaan. Of course, this is just a probability at walang certainty sa market. So, for now, I might not consider this to buy. I think slowly dropping pa rin yung price niya eh. In terms of risk, wala naman to sa high risk. Medium risk pa rin to, no? Since wala pang sign of reversal. Next is SGP. Dito sa weekly time frame, makikita natin na downtrend pa rin siya. Dahil sa patuloy itong bumubuo ng lower lows and lower highs, which is not good. Posibleng nagre-resist na si SGP dito. Meron na kasing lumabas na fractal at red candle, which shows weakness. Sa ngayon, wala akong makitang buy opportunity dito. For me, siguro it's better kung i-avoid or iwasan muna ang stock na to. I think mas mataas yung risk kaysa sa reward. Mas malaki kasi yung downside kaysa sa gain na makukuha mo. Okay, next is ION. Dito sa monthly time frame, medyo okay pa naman yung chart ni ION, no? Nag-crossover yung mga moving averages at yung kandila is above moving average naman. Yun nga lang, nabutas kasi yung pulang moving average, which shows weakness. So, masasabi natin na malakas pa tong ION kapag binasag niya yung 1.60. Parang ganyan, no? Pero kung 0.90 naman ang binasag niya,
masasabi natin na mahina na yung galawan ni Ion nun. At posibleng bumalik siya sa 0.90. Kaya mag-set tayo ng cut loss pag nag below 0.90 yung price.